This operation was originally an operation for a rescue of a detained Chinese national working in a scamming hub. Agad na nagsagawa ng rescue operation ng National Bureau of Investigation nitong Martes, February 25 sa isang gusali sa Parañaque City. Ito'y matapos humingi ng tulong ang asawa ng isang Chinese national na biktima umano ng illegal detention. Ayon sa NBI, mahigpit ang pagbabantay ng mga sospek sa biktima upang hindi ito makatakas. At kung lalabas man siya, may personal na pangangailangan, restricted siya. Kahit pagbili ng pagkain, ayaw siyang... Pero yung physical na pananakit, wala naman. Pero dinedetain siya, wala siyang cellphone, wala siyang kahit na communication. Nakikipag-communicate lang siya sa asawa niya during work time. Nakakapuslit siya through Viber, nakokontak niya yung asawa niya. Ngunit habang nagsasagawa ng rescue operation ng mga otoridad, naaktuhan naman ang mga operatiba ng NBI na may ginagawang iba't ibang scamming activity ang mga nadatnang suspect. So, their activities are APASA or the Anti-Financial Scamming Act. So, with that, in a plain view manner, we arrested all of the employees of this Pogo company. Nasa 20 Chinese nationals ang naaresto ng NBI sa naturang operasyon. Ayon kay NBI National Capital Region Director Ferdinand Labin, kayaan niya nagkakaroon ng illegal detention activity ang ilang Pogo ay dahil ayaw nilang paalisin ang kanilang empleyado. The others who are still here, they are already resorting to different types of scamming operations. Still using some of the Chinese who are still here, and pumapalo na din sila dun sa human trafficking. Kagaya nito, this is kidnapping. Ayaw na nilang paalisin yung iba na gustong umalis. Nakahanda namang tumistigo ang biktima laban sa mga sospek. Maharap naman ang mga naarestong sospek sa kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act, Cybercrime Prevention Act of 2012 at Serious Illegal Detention. 2 Chinese national naman ang hinahanap na hinihinalang boss ng mga ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.